Okay, Happy New Year gid sa tanan. First Sunday of the year 2024. O salamat sa Dios nga ato na kitay nindot nga tuig nga milabay sa 2023 o labaw na gyud karon nga 2024. We have a faithful God, no? Ado na gyud tay matinumanon nga Dios. Dili gid siya mupakya sa iyang mga saad, dili siya mupakya sa iyang pulong o gamhanan siya o busa kasaligan siya sa atong mga kinabuhi. So usa kada kong kapasalamatan nato nga ang Dios nga atong gituuhan usa ka Dios nga buhi ug tinuod gyud sa atong mga kinabuhi. Yes, nindot kay kana nga kanta. Aduna kitay usa ka Dios nga kasaligan. Ug mao kana ang atong blessed hope, ang atong buhing paglaom mao gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Someday I do not know when is that, but that is our blessed hope nga makita ra gyud nato siya sa naong ug naong. I do not know if you are excited to see Him, no? And I know that all of us are excited to see our Savior, our blessed Savior, the Lord Jesus Christ. And the last is, I surrender all. Yes, we need to surrender everything. Katong mga desire nga kalibutanon, katong gitawag nato carnality, dapat ato natong biyano. Time to move on to spiritual growth, no? Kinahanglan nga magatubo gid kita ngadto sa espirituhanon nga pagtubo. Well, niadtong milabay nga actually giseries nato ang The Unfailing Love of God. Yes, ato nang tagsa-tagsa kini siya gikan sa actually sa The Unfailing Love of God, atong gitunan ang the blessings, no? The believer's blessings after salvation. Aduna kita mga butang nga nadawat gikan kaniya. Daghan kay mga butang atong nadawat gikan kaniya. And then mga espirituhanong panalangin o mga material nga panalangin. Ato usab nga natunan ang the 4 dimensions. Nga din, ang 4 dimensions may nagatudlo kanato ug unsa day kadako ang gugma sa Dios alang kanatong tanan. Unsa gitong 4 dimensions? The width, the length, the height, and the depths. And then atong natunan usab ang the 4th dimensions, which is the portfolio of invisible asset. Nga din ang Diyos, tungod sa iyahang pagka-generous, pagka-grace-oriented, aduna siya ay gihatag nga di kanato. Nga dili kay nato mapansin, no? Dili kay nato mapansin, pero di ay dako kayo ang iyahang gihatag nga di kanato. Mon. Okay. Well, ako lamang sa nga tagsa-tagsa kini siya tungod kay mao kini ang atong series. And then natunan usab nato ang pleroma, the objective of the unique spiritual life. Mao kini siya, no? Pleroma. Ato kining na focus sa Ephesians 3:19. Ang pulong pleroma gikuha kana sa Griego nga pinulungan, the fullness, no, of God. Nga ang kinabuhi sa usa ka magtutuo sa dihang magatubo siya sa pagkahamtong, iyahag yung ma-experience ang fullness of God. Then ang Dios na ang nahimong priority sa iyang kinabuhi. Ang Dios na mao ang number 1 sa iyang kinabuhi, no? So ato kanang natunan, the pleroma. Ako lang sang review. And then
I do not know kung anaan mo na itong milabay nga Domingo, siguro adunay mga wala, no? So atong natunan ang reciprocal love, no? Nga sa diha nga nasabtan na to ang gugma sa Dios. Nasabtan na to kung sa kadako ang gugma sa Dios. In response, ang Dios wala may gitawag utang na loob apan atong nakita din nga ang Dios tungod sa gitawag natong espirituhano nato nga pagtubo mubalik yun kita ngadto sa pagpangalagad kaniya, no? Bisag dili nakahagiton sa sulod sa imong kinabuhi sa dihang nasabtan nimo ang gugma sa Dios nga una gihatagan kag kaluwasan, gihatagan kag daghang mga butang dili na gyud mawala sa imuha. Actually tagsa-tagsaon nato ng mga butang gihatag sa Dios nganhi kanato. Usa na niya na ang salvation, eternal life, nahimo na kang son of God, nahimo na kang eternally saved, eternal life, nahimo kang son of light, anding nausab nang imong kinabuhi. Daghan kay na siya, no? Especially sa invisible, mahimo kang invisible heroes, no? Mahimo kang part sa royal family of God. You are in union with Christ. Well, kung matagsa-tagsa nato na makana kang dili day basta-basta tong usa ka decision nimo. Just those one decision nga imong gibuhat sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus, daghan kay nahitabo sa imong kinabuhi. Og busa sa mata sa Dios perting datuan nimo. Ayon na pagtanaw sa tao kay ang tao lahi og standard kalibutanon ang panglantaw sa tao. Pero ang Dios ang pagtanaw sa Dios nimo dato kay ka. Gihatag na niya ang tanan sa imuha. Wala na kanya gikulangan. In fact, you are a part of the royal family of God. Dili basta-basta nang mahimo kang kabahin sa harianong banay. Mahimo kang kabahin sa harianong banay. Ug ikaw nahimong sumusunod sa hari. Pagkanindot niya na. So atong natunan ang reciprocal love nga din sa dihang ikaw magatubo day sa pagkahamtong kini, no? Mo man nga atong objective sa diyang maabot day ikaw din pleroma, the objective sa atong Christian way of life nga mag-grow gyud kita nga sa maturity. Once nga moabot ka dinha ang imong kinabuhi muhatag gyud og balos ngadto sa gugma sa Dios. Natunan nato sa milabay nga Domingo ang the love of God o ang the love for God, no? Hinumdumi nga lahi na siya, ha? Dakong kalainan ng the love of God o ang the love for God. Dako na siya kalainan. Ang love of God mao kana ang gibuhat sa Dios nganhi kanato. Sa dihang nasabtan nimo ang gugma sa Dios, mo na nang muhigugma gid ka ngadto kaniya, mo nang love for God. So, in response sa imuhang nasabtan nga dako day kayo ang gugma sa Dios sa imuha, wa gid siya nagkulang sa imuha. Siguro daghan kay mga crisis sa imong kinabuhi pero anaa siya. Nagtabang naguban siya. Og sa dihang masabtan day nimo ang kadako sa gugma sa Dios, mo na nang ang mabot sa imong kinabuhi, musimba kaniya. Worship is our response to the love of God. Balik ko na ko, worship is our response to the love of God. Mao din ang ato ang balik nga to kaniya, pero dili gyapon kung atong tanawon kulang gyapon ni atong ginabalik sa iya, ha? Kulang, no? Pero at least gihatag na nato ang atong pinaka-the best. Para sa gitawag na to pagsimba nga to kaniya, respect, pagrespeto sa yaha. Sa diyang naka sa simbahan, nagpakita nga nagrespeto ka sa Diyos.
nagpasabot nga aduna kay dako nga pagtamod ug pagrespeto sa Dios nga imong nasabtan nga nahigugma nimo. No? Nakay gitawag na to pagpangalagad. Resulta sa pagpangalagad. So nindot ang reciprocal love, no? Reciprocal love is our response to the love of God. The love of God and the believers who knows doctrine, who knows the love of God, mo reciprocate siya og paghigugma ngadto sa Dios. Og ang atong paghigugma sa Dios mo na ni nga nagapangalagad ta niya, nagasimba ta niya, nagatuon ta siyang pulong, nagadaig ta niya, nagatabang ta sa atong isig katao. Ang atong goodness is just the result of understanding the love of God. Munang dili mapugnan sa sulod sa imong kinabuhi kung gusto kang mutabang sa uban, dili na siya mapugnan. It is because sa dihang nasabtan nimo ang love of God, mo reflect gyud ang love of God nga nasabtan nimo sa imong kinabuhi nga mo tabang ngadto sa tinuod pod nga dunay panginahanglanon. So munang reciprocal love. Now dinhi ta karon sa love and advance in the spiritual life. Kini dili na ta. Love and advance in the spiritual life. Gitawag kini siya the double column advance. Double column, no? Duha siya, siguro, first time siguro ninyong nakadungog niini, pero importante nga masabtan nato kini siya. The double column advance. Now, kasi ang objective niini is kini gyud, but importante kining double column. Reaching the high ground of spiritual maturity, which is pleroma, requires the simultaneous advance of Bible doctrine in the stream consciousness and the motivation of reciprocal love for God. Bago kita makakabot o makaabot din sa pleroma believers, dapat nagining duha, importante kay ning duha, doctrine and reciprocal love. Magdungan na sila og mob, magdungan na sila og lihok, no? Ang doctrine. Kung walay doktrina, walay pulos, dili tinuod ang inyong gugma. Kung na kay reciprocal, nya walay doktrina, dili gyapon mahitabo. Kinahanglan magdungan gina sila og mob pataas. Hangtod nga mo post nimo ngadto sa gitawag pleroma. Reciprocal kanang balos na to nga paghigugma, no? Murag ato nga gibalik ngadto sa iyaha ang kadako sa iyahang gugma nga ni kanato. Ang pleroma fullness nagpasabot nga miabot na ka sa pinakataas nga level sa imong spiritual growth. Mo ni nasa sa pinakataas. Nagpasabot nga naa ka sa highest level sa imong spiritual life, which is mo ang ato ang goal. Dili na ka bata nga Kristohanon. O mo nang gisgutan ni Apostol Pablo sa Efesos 3:19. No, Ephesians 3:19. Kanang word din nga fullness of God, ma-experience nimo ang kabuhong sa gitawag nato gugma sa Dios, no? Now, this principle is illustrated by the military tactic of the double column maneuver where two independent columns advance towards a single objective. Actually, gihimo lang ni siya nga illustration. Tungod kay adunay panghitabo sa unang panahon nga ingunani ang taktika sa sundalo. Ug bago nila nailog ang ilahang objective, aduna sila'y double column nga strategy to attack the enemy. So, siguro, illustration lang niya, pero makita nimo kung saan ang katinuoran nini, o kung saan nimo pag-reach nga to sa maturity. Now, diri nag-ingon, I consider
the tactic of the two columns advance at the Battle of Waterloo. Siguro, dili kayo ninyo familiar ang Waterloo. Ang Waterloo is usa kini siya ka lungsod sa Belgium. Usa kini siya kadapit sa Belgium. Nga diin atong nakita niya ng panahona sa diha nga si Napoleon Bonaparte, no? Si Napoleon Bonaparte usa siya ka emperor sa France. Atong nakita gina-invade niya ang Germany ug bisan man ang Russia. Kini laging gitawag nato discontentment, no? Mao nay problema, no? Murag pareha po sa atong panahon karon nga nagyapon mga nasod nga bisag dagko na silang nasod, mangilog pa sila sa mga gagmayng nasod. So, murag yun na ang nagapanghitabo. So, sa sobrang selfish nga ambition, gitabangan ni siya. Gitabangan ang France niya nga time. Ug atong nakita ang taktika sa pag-atake sa France kay sila may pinakalig-on nga nasod during that time. So sila ang emperor sa tibok sa una Europe pa man, murag dili pa kayo murag dili pa kayo mapansin ang Pilipinas during that time. Between sa 1804 to 1815 mo nang panahon na ang pagdala ni Napoleon Bonaparte. Now, gitabangan siya. O atong nakita din adunay duha ka mga greatest warrior from Great Britain and even from Germany and from Prussia. Kanang gitawag na to Baltic region. O ang ilang pamagi, ingunan niya ilang pamagi, double column ang ilahang murag duha ka grupo nga mga sundalo nga parehalag objective gitira nila tong nasod nga ilahang pag-atakihon. Now, unsa may nahitabo diri sa Waterloo atong nakita. So, matupad diri ay consider the tactic of the two-column advance of the Battle of Waterloo a vivid illustration of the double column approach to objective of pleroma or spiritual maturity. Gigamit niya kini sa author niini, gigamit niya kining double column tungod kay nakita niya nga mo'y pinaka-exact illustration kanimo ug kanako nga mga magtotoo ug unsaon nato pag-abot sa atong objective. Unsaon nato pag-abot sa atong objective? Which is samtang akong balik-balik ug basa ni, balik-balik ug basa, akong nakita nga this is a very right and correct illustration nga moabot ka dito sa pleroma, no? So, this approach to pleroma will change forever how you understand and live your Christian life. Let us begin by exploring the historic events surrounding the crushing defeat of Napoleon Bonaparte. Napildi man yun si Napoleon Bonaparte nini. Bisan tinuod sa iyang pagkabantugan, sa iyang naay great army, grande army, napildi si Napoleon Bonaparte. And the victory of the double column advance. Mo ni, nagmadaugon tong gitawag na tong Prussia o bisan man ang katong si Wellington nga usa ka great nga warrior general sa Great Britain. So many historians consider the 1815 Waterloo. Waterloo mo kini siyang hapit na gyud sa center sa gitawag na tog Belgium, no? So many historians consider the 1815, so dugay-dugay na siya, 1815, 200 years na, no? More than 200 years na. Waterloo campaign in Belgium to be among the most decisive in the history of warfare. Well, kung mubasa mo sa bisan man sa dictionary, makita ninyo ni siya nga history. Ang gwapo nga history. Gibasa na ko sa akong dako kayo nga dictionary ganina ko confirm pagkanindot gyud nga kasaysayan di ay, no? Nindot nga kasaysayan. So atong nakita din gitawag siya usa ka decisive in the history of warfare. Sikat kay siya nga pamaagi sa pagpakigubat. That means brilliant siyang idea, no?
Brilliant siyang idea. So one column under English Field Marshal Arthur Wellesley or Wellington. Morning nagdala sa usa ka column, first column, and the second column under his ally, the Prussian Marshal Gebhard von Blücher. Duha sila, si Wellington o si Blücher. Now, thoroughly defeated the army of the Napoleon Bonaparte. Pildigin nila si Napoleon Bonaparte. Sa atong panahon karon, kung maghisgot tag Amerika kay sila man murag pinaka-strong army sa atong kalibutan karon. Kung wala jud kay equipment nga insakto o insakto nga mga sundalo, hindi jud kakapildi sa Amerika. Murag inguna ang ilang panguna-una sa unang panahon. Si Napoleon Bonaparte, murag imposible yung mapildi. Kay gawas nga na siya sa center sa Europe, ang iyang mga armies consolidated na, well-trained na, and then atakihon siya sa mga agagmay nga mga nasod, murag imposible, no? Murag dili katuhan. So their victory changed the political scenes of Europe throughout the 19th century with ramification that extended into the next century. So ang hitabo, after sa 1815, midagan pa hantod sa 19th century ang kausaban nga nagapanghitabo sa Europe. Grabe ang mobito nang karon ko imong tanawon ang Europe, di ba nay gitawag nila NATO, North Atlantic Treaty Organization. Kanang North Atlantic Treaty Organization, kung imong pagkatanawon ka na siya, usa na siya ka resulta sa mga previous wars. Adunay mga gubat nga nagapanghitabo nga diin ginakorek, ginahatagan og insakto nga pamaagi nga parang wala nay gubat. Ang NATO is a group of many nations, gitawag na North Atlantic Treaty Organizations. Sa katuyuan nga walay usa ka tawo o usa ka nasod nga dapat magpakigubat. Kaya kung naay usa ka nasod nga magpakigubat, kini nga organisasyon mo ang mo fight against sa ilaha. So ikaw daw mangaway ka nga naguban, kung dili ka dakong nasod, tabangan man kag nasod, mapildi kag yun. Sumunang dili ka maaghat sa pag-atake. Murag sama sa atong panahon karon. Adunay mga nasod nga murag gustong mo atake o muilog sa tuwa, pero di sila kalihok kay naay great forces sa gitawag natog alliance sa mga army. So yun na ang nagapanghitabo. So kanang NATO, sigaw na siya sa mga previous nga mga gubat. O karon ako nakita, murag mo expand ang NATO. I do not know kung considered na nila ang some Asian countries as part of NATO. Pero ako nakita, murag kauban na yun. Wala lang gi-declared nga NATO. Pero ako nakita, ang mga sundalo sa NATO, nagtutuyok na diri sa South China Sea, West Philippine Sea, no? So yun na ang nagapanghitabo. So Waterloo has become an idiom for decisive defeat. Nahimo siyang dako kayo nga istorya, kasaysayan, o bisan man mo sa mga encyclopedia, no? Nga adunay dako kayo nga panghitabo nga nahimong instrumento o legacy bisan man sa atong panahon karon. In truth, the Battle of Waterloo represents the victory of the double column maneuver in warfare. So, gidescribe siya nga usa ka pamaagi nga pwede dayang magmadaugon pinagi sa double column. Mo ni strategy ni. Similarly, victory in spiritual warfare is gained by means of double column. Kung maghisgot ta sa spiritual aspect, kinig yung duha, kinahanglan mag-uban gyud sila. Dapat nagyoy doktrina ang imong kalag. Nagyoy doktrina ka. Kung wala kay doktrina, dili ka magmadaugon sa imong Christian way of life. Pagawas nimo dito, pinilihan ng mga people testing. Magtabi-tabi sa imuha, maghilabot sa imuha, mangaway sa imuha. Unsaon nimo pag-survive niya na? So, kinahanglan gid nimo ang gitawag doktrina and then reciprocal love.
reciprocal love in response to the love of God. So, ang iyang gisgutan din if one kulob drops away in the spiritual advance, either doctrine or reciprocal love, the believer becomes defeated or failed. Kung naiusan niini nga wala, dili ka magmadaugon nga Kristohanon. Na ako na i-explain sa inyo O ganong lisod nga magmadaugon nga Kristohanon, kung ang usan niini wala. Halimbawa, reciprocal love, nga wala kay doktrina. Dili magapanghitabo. Kung na kay doktrina pod, pero wala pa ka moabot sa stage 5 sa Doctrine of Divine Dynasphere, nga mao ang gitawag na tog personal love for God, dili pod mahitabo. Kinahanglan mag-uban gini silang duha, no? Magtulakanay ni silang duha, nagproteksyonan ni silang duha hangtod sa pag-abot dito sa gitawag na tog pleroma. The double column advance to pleroma. The Christians advances to the high ground of spiritual maturity. Now, gibasa na nato kanang mga bersikulo, no? Katong Ephesians 3:19. Humana kita basa niya na, o pila ka to ka mga bersikulo ang atong ipangbasa sa previous na to nga pagtuon. So, the Christians advances to the high ground of spiritual maturity in two parallel columns. These two columns illustrate the dynamics of the spiritual life in your soul, and without them, you cannot be a spiritual winner. Dili ka magmadaugon sa imong spiritual life. Basig mo yung ka, nganong na akong kinabuhi, nga dili man malipayon. Ngano man nga akong kinabuhi, permanente mang naas kagool. Ngano man nga akong kinabuhi, permanente mang nagduha-duha. Ngano man nga akong kinabuhi, permanente mang nag-complain. Nganong nagsige manig kasuko. Awan mo masabti ang imong spiritual life. You don't understand your spiritual life. Nganong sige man kong paghilabot. Mahimo kang legalista. Mahimo kang sentimentalist, no? Emotional. Now, the first column is our consistent perception and metabolization of Bible doctrine under the mentorship of the Holy Spirit. Now, ako na ning gitudlo katong Operation Z na to, no? Kinahanglan doktrina gyud mosulod diri sa atong kalag. Sa ato nang ginatudlo diri, kining pulong sa Dios, hinumdumi gyud ninyo ha. Kining pulong sa Dios, wala gyud ni siya gahom. Kung naara ni siya diri. Kung ang pulong sa Dios dili ni musulod sa imuhang right lobe of the mentality, walay kahimuan ni. Dili ni mo ni pwede ipanghadlok kang Satanas. Kay si Satanas mukutlo pa ini. Dili ni mo pwede ni ipanghadlok. Pero kung ang pulong sa Dios imong nasabtan na sa imong right lobe of the mentality, si Satanas mukalagi gikan nimo. Mun siya nga liguna atoy, di man basta-basta. Di naman ginako malingla, di na nako ma-deceive. Di na nako matidtal. Di na mahadlok nako. Nganong mahadlok pud niya, no? Nga mas gamahanan ba ang Dios nga atong gituohan? So di na ta mahadlok. Pwede na ta nga atong sultian sa hilab atong sawayon siya kay dili mayo ang iyang pamatasan, dili mayo ang iyang pamaagi. Nagrebelde siya batok sa Diyos. Dili na ito dapat mahadlok musulti niya na. O nga pipila ka mga adlaw, di ta mahadlok nga musulti nga itambog yun siya sa linaw ang kalayo. Mas gamanan ang Diyos nga niya ka na to. So the first column, usang first column is Bible doctrine. Kanunay na ko nang ginasulat, no? Kung mao niya nga to ang morning atong right lobe. Kung ang atong doktrina ingunana lang, kung mula niya atong doktrina, mas daghan ang gitawag natong human viewpoint. Mo nang usahay dito ka sa kalibutanon mo adto.
Ganahan ka sa mga kalibutan ng butang. Matintal ka sa kalibutan ng butang kayo. Dahil kayo human viewpoint. Buti pasabot nga, ang mga pangandoy ni mo kalibutanon pag yun. Wa man nagpasabot nga, wa na ta nagkinahanglag bugas, wa na ta nagkinahanglag kwarta, wa na ta nagkinahanglan ng mga sanina. Kinahanglan pa ta ana oy, no? Pero ang imuhang perspective lahi na. Yes, nagkinahanglan ko niya na, pero by the grace of God, yes, ihatag na niya sa kuha kay saad niya na, promise niya na. So, kung gamay pa ang imuhang doctrine, posible gyud sa kalibutan ka. Pero kung maghinahinay og sulod ang doktrina, hala, sige, sulod-sulod ang doktrina, ibutang na to, 50% na, niyana, pwede na, magtimbang-timbang na kaniyana. Asa man nakuha? Simba ba ko o dito lang, sa party lang sa amin? Narabay party karon. Narabay birthday party, invite di ako. Amin ka nga, agad gid ako So, nagpasabot. Nanay equation, nanay panglaban. How much more kung moabot na ang doktrina ni mo dire? Gamay na lang kayo ang human viewpoint. Muna na ang usa ka magtotoo, moingon na nga, no. Di na gyud ako ikambyo ang kalibutan ng butang sa mga pleasure sa kalibutan. Amo na nang makita na nimo imong kaugalingon nga nanay kausaba, no? Nag-change na ang imong perspective. Nag-change na ang imong panglantaw. Sa wa pa kay doktrina, focus ka dito sa kalibutan. Pero sa diyang nana kay doktrina, nanginahinay kag palayo sa kalibutan. Nag-aanam-anam og kagamay ang kalibutan sa imuha og nag-anam-anam ka og paduol sa Dios. So mo na siya. So the first column unsa gani is our consistent perception and metabolization of Bible doctrine. Mo gini, Bible doctrine yun ang una. Under the mentorship of the Holy Spirit. Kaya balang Espiritu mo may mutudlo sa toa under the principle of grace apparatus for perception. Sabot naman taniya na. The second column is our reciprocal love for God. Kini, morning second column. Reciprocal love for God. Kano sa man ni moabot ang gitawag na itong reciprocal love for God? Kano sa man yun ni mo na bati nga gihigugman na ni mo ang Diyos sa imong kinabuhi? Ha? Si Pedro ba ya? Katulog ipangutana ni Jesus Christ ba? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Mura kung ako kung ipangutana sa inyo ha, gihigugma ba gid ninyo ang Diyos? Gihigugma ba ginato ang Diyos? Gihigugma ba ginato ang Diyos? Dili lang sa diri. Kundili sa doktrina na, kung mudagan ang doktrina sa imong dinhi, dinha naka moabot niya ng gitawag spiritual self-esteem. Dili ni siya gitawag na tog magic nga mukalit ka nagkahigugma sa Dios. No. May tabo lang na sa imong kinabuhi, makapansin lang ka sa imong kaugalingon nga makayon ka nga God naman day ang priority sa akong kinabuhi, no? Siya naman day ang priority number 1 ako. Ma-surprise ka sa imong kaugalingon sa consistency nimo nga pagtuon sa pulong sa Dios, sa padayon nga pagtuon, mikalit lang kag kaingon nga, wow, murag lahi na gyud ang hitabo sa akong kinabuhi. Na naging tinuod nga paghigugman ako sa Dios. Og ang resulta biyan ini, once nga moabot na kanining reciprocal love, mo na nang magsimba na gid kaniya, di na nimo ikambyo ang simba sa mga party. Di na nimo ikambyo. Di na nimo ikambyo ang pagsimba sa halimbawa trabaho. Kaya pamugas ni. Kaya napuno saya mga Kristiyano no nga moingon nga mamugas ata kay watay pang paniud to. Di na nimo na ikambyo. Para sa imuha unahon gid mo ang Dios na. Muna nang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
So, mag-uban sila. Now, kini biyang reciprocal love, tungod sa imong paghigugma sa Dios, tanawa ha, unsay resulta nini? Mo reflect siya sa other people. Kung higugma na nimo ang Dios, muna nang makadawat na ka sa tanan. Bisag na may mga tao din ha nga badlungon, na may mga tao din ha nga dili gid angayan nga higugmaon, na may mga tao din ha nga kung atong tanawon bastos, pero sa sulod sa imong kinabuhi, because of your reciprocal love to God, nga higugma na nimo ang Dios, mo reflect ngadto sa imong isig ka tawo. Mao na nang gitawag nato functional virtue, impersonal love for all mankind. So, mohigugma na pud ka ngadto sa imong isig ka tawo nga wala nay kondisyon. Bisag bad siya, God okay lang. Kaya na nako. Kaya na ka makahigugma bisan sa tawo nga dili angayan higugmaon. Kaya na ka nga mohigugma bisan man sa mga tao nga naghilabot sa imuha, siguro nagbiyay-biyay sa imuha, kaya na nimo na, no? O siguro kung ang tao adunay gisulti nga dili mayo nga sa imuha, kaya na nimo dawaton, no? Kanang gingon dag magmarites daw, no? So makayanan na nimo siya. So sa imong kinabuhi ingon ani na. Sa imong kinabuhi dili ka na gyud marites. Kung na kay reciprocal love sa Dios, kung higugma na ka sa Dios, di na ka manghilabot sa uban. So dili na ka manghilabot. Dahil sabtan na nimo ang doctrine of privacy. O dili po ka mahadlok marites. Dili na ka para sa imuha magmarites o imarites man wala na para sa imuha wala na sa imuha. No matter kung sa man na sila din ha, it doesn't matter to you. No. Dili na ka matandog. Di na ka maunsa. Wala na sa imuha. Nganuman, nakadulot na, nakabarog na ang imuha ang gitawag na to reciprocal love. Nahigugma na ka sa Dios. So, the two columns must advance simultaneously. Tanawa gid ha? Kining two columns dapat hinahinay gini sila pasaka. Magtinabangay gini sila sa pagsaka. Then, the accumulation of knowledge or doctrine will enter without the motivation, will falter without the motivation of reciprocal love. Now, paminawa gini siya. Kung sa yung isgutan, the accumulation of doctrine, bisan pag nagsigi kag tuon og doktrina, kung wala pa ka makakabot dire, wala pa ka nakaabot sa reciprocal love. Kung sa ganing reciprocal love, personal love for God. Kung wala pa ka makaabot dire sa personal love for God, imposible pa ni sa imuha. Layo pa ka ini. Layo pa tana. Mahimo pa tang legalis. Daghan pa kaitag mga gitawag na to requirements nga mohigugma ko nimo, inunani pa, dapat inani daghan pang documents nga mahitabo sa imong kinabuhi. Pero sa diyang mag-grow na ka, mawala na tong tanan. Mawala na tong tanan. So reciprocal love cannot strengthen without metabolizing Bible doctrine. Increasing knowledge of Bible doctrine is the causes of spiritual growth. So, manag-uban jud sila, no? Doctrine and reciprocal love. With doctrine in our soul, we will comprehend and appreciate the love of God. So, muning una, kung aduna kay doktrina, muna nang magsugod na kag appreciate. Magsugod na ka og pagdaig sa Dios. Did you praise God?
Ha? Tinuod ba sa inyong baba? Katong dito ka sa imong balay, nagkaon ka og lami kayong sudan. Did you praise God? God, salamat nining lami kayong sudan. Uy, naghinubra man ning sudan, God, salamat nini. Siguro sa inyong New Year's, no? Sa inyong Pasko, no? Murag daghang sudan sa inyong lamisa, no? Ya, kaon-kaon kita, no? Nag-enjoy ta. Did you appreciate God? Nagpasalamaton ba ta sa Diyos? Sa yunan lang ka, nangambak ang mga pagkaon diha sa imong lamisa. Tanaw ka, pili-pili, pukunhay ka dito, kini ako, kini napod. Murag, sa imong kinabuhi, nag-enjoy ka sa mga panalangin ngayon sa Diyos. That's the goodness of God. That's the faithfulness of God. That's the love of God. Huwag siya magkulang na to. O tungod niya na, you appreciate the love of God and develop personal love for God in return. So, na-develop ang imong personal love for God. Munang muhigugman na yun ka sa Diyos. Munang in return, imo na siyang simbahon, imo na siyang alagaran, imo na siyang pasalamatan, imo na siyang daigon, o muna ning nahitabo sa atong kinabuhi. Ang real worship nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi, sa diyang nagagrow ka spiritually. There is no real and genuine worship when there is no spiritual growth. Mura lang kag nagsabay-sabay sa panuniana kung wala gyud spiritual ng pagtubo. So we will have this staying power to consistently learn Bible doctrine. Ang mahitabo niya na, unsa na? Consistent na ka nga magtuon sa pulong sa Dios. Simba na po na mo karon, excited na po ko unsa kay topic nga itudlo ni pastor, unsa kay among tun-an karon. Excited na ka sa sunod Domingo. In response sa imong nasabtan nga gugma sa Dios o nga gihigugma na nimo ang Dios, mo na nang willing na ka nga mo learn sa mga doktrina. Kini tungod ni siya sa atong paghigugma sa Dios. Wapa siguro kay gugma sa Dios, asam ka mo ni dire kalayo-layo ninyo, ang uban ninyo nasa sentro sa syudad, no? Usahay lagi mabutang sa akong isip, unsa kahag giyahan na punta sa Ginoo, no? Magtukod tag usa ka simbahan sa sentro sa syudad kay ako nakita ang murag daghang taga syudad nga nagaanhi diri ba, no? Pero ambot kano sa kana kung na may plano ang Ginoo niya na kano sa ka, no? So, we will have the staying power to consistently learn Bible doctrine, advance to the high ground, serve the Lord, and glorify God to the maximum. Muna ning kinabuhi nimo nga sa dihang nagatubo na ikaw sa pagkahamtong, ni-advance na ka sa high ground. Unsa gani high ground? Kini. This is the higher ground. Pleroma. This is the place where mura kag nasa bungtod ba? Nga kung naka sa pinakataas nga bungtod, makita na nimo ang tanang nasa pikas nga side o ang tuwa sa pikas nga side. Buti pa sa buot sa diyang nintubo ka sa pagkahamtong, makita na nimo ang tanang mga butang, mga maayong butang o mga dili maayong butang. O mupili ka sa mga maayong butang. Nahibalo na ka sa mga pamagi sa kaway. Dili ka sa pamagi sa kaway o nahibalo na po ka sa mga maayong butang. Pamagi sa kag I surrender all. Wag siya nagakulang na to. So with this reciprocal love, we will have this staying power to consistently learn Bible doctrine. So mo nang ganahan na ka magtuon sa Biblia, kung wala gani ka dili gani ka ganahan magtuon sa pulong sa Dios, there is problem with your spiritual life. Kung wala pa ka mamagnet sa Word of God, that means, ihapag ka sa kalibutan. Pero kung ang Word of God na gani ang imong ginapangita, that means, nanay something different sa imong kinabuhi. Makaingon na kasi mong kaugalingon nga, hala, nana siguro ko sa, from the, kanang gitawag nila, from the cross, to the crown. Sabot nga, na siguro ko, nagpadulong na siguro ko sa, to the crown na siguro ko. But na ipasabot, miabot na ka sa imong punto, sa imong
Christian way of life nga ang imong pagpangalagad nag-focus na ka sa eternity nga adunay madawat nimo dito nga eternal. Nag-focus na ka sa mga eternal nga mga butang. Dili pareha karon nga nag-focus pa ka sa mga butang nga kalibutanon. Mubo pa kay imong panglantaw. Murag ang imong panglantaw dili gyud musaka sa panganod ba? Murag dili na gyud taman ba? Magsikag silip sa kalibutan. Di man gyud ni makasaka. Pero miabot ang panahon nga mitubo ka, minahinay pag nasilip na nimo nga mas nindot man dito sa taas-taas oh. Hantod nga nakita na nimo ang panganod, hantod mulusot man jud ka dito sa taas. Nga imong panglantaw ang langit na, ang eternity na, ang time na nga kauban nimo si Jesus Christ sa naong ug naong sa walay katapusan. Ug busa diha na ka mag-enjoy, diha na ka makaingon nga mao na ni ang Christian way of life di ay. Mao na din ni ang Kristohanon nga tinuod. Dili lang tong Christian by mouth, Christian lagi by name, dili to. Kundi Christian na gyud ka nga sa sunod sa imong kinabuhi tinuod na nga si Kristo nagkinabuhi o nabuhi diya sa sulod nimo. O makita na si Kristo sa imong kinabuhi. So the two columns must have a synchronized movement during the advance to pleroma. Dapat mag-uban ning duha, magtinabangay ni sila. Each column protect the mutual flank of other column from attack by the two formidable enemies of the spiritual life. Naay mo atake ni ini. In fact, duha akong gi-drawing kaya parang masabtan na to kung say kalainan. Now, diri at nakita, no? Mo ni ang focus sa doctrine. Ug moabot ka diri sa imong motivation nga personal love for God, na kay reciprocal love. Pero hinumduman nimo na kay enemies. Ang duha ka enemies nimo kining gitawag religious emotionalism o kining religious legalism. Kung kulang-kulang pa ang imong paghigugma sa Dios, halimbawa, kulang pa gid ang imong gugma sa Dios, pwede ka nga moadto sa religious emotionalism. Kung kulang-kulang pa ang imong doktrina, pwede ka moadto sa religious legalism. Kulang pa man imong doktrina, kay kulang pa imong doktrina, magkilabot pa ka sa uban. Ang doctrine of privacy, wa pa nimo na sabtigyud pag-ayo. Gamayng lihok sa imong kauban, magkilabot ka. So, napay problema, no? So, hangtod nga moabot ang panahon nga makalabang na kaniyana. So, aduna tayo duha ka kaway do kining gitawag religious legalism o religious emotionalism. I just do hope nga wala na ni sa tuwa. Unta dili na ta legalist, unta dili na ta emotional. Kung tinuod-an nga nahigugma sa Dios kining emotionalism o kining legalism, dapat mawala na ni sa tuwa. So doctrine is protected by reciprocal love from hypocrisy of religious legalism. So morning tanawar gud niyo kung sa nahitabo. Kini siya kung nakay reciprocal love ang religious kung nakay reciprocal love na ang reciprocal love nagprotect sa imong religious emotionalism. Ang tinud nimo nga gugma sa Dios, dili emotional ang mugawas nimo ngadto sa uban. Dili ka emotional. Ang imong pagtabang sa uban, dili emotional. Kuan gyud, diri gyud sa doktrina sa kalag nga nadiri, grace orientation. Kung napo kay doctrine, dili pug ka moadto sa religious legalism. Kung doktrinado ka, di pug ka moadto sa legalism, pagka-legalist. Ang imuha problem solver ka. Ang imuha nangita ka sa mga solusyon sa mga problema. Dili ka magiging legalist.
So, doctrine is protected by reciprocal love from hypocrisy of religious legalism. So, wala na ka ng religious legalism. Kung na kay tinuod nga gugma sa Dios, dili na ka magpaka-hipokrito. Musimba ko dito kay inana. Dili na mo ang imuha. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, sa sulod sa imong kinabuhi, tinuod na nga pagsimba. Genuine worship na. And then, reciprocal love is protected by doctrine from the attack of religious emotionalism, enemy of the divine viewpoint. So, nagkambyo-kambyo ni sila, no? Kini siya, nagproteksyon sa doctrine para nga dili ka magiging emosyonal. Ang doctrine, nagproteksyon sa imong gugma sa Dios para nga dili ka mahimong legalist. Puro sila nagproteksjonay. Now, nagaingon diri, if either column falters, your advance halts. Bot sa bot. Ang imuhang pag-abanti, pag-uswag dito sa paghamtong, ma-crippled, ma-stop. So, kung wala man ni nagtinabangay ang duha, dili jud kakabot dito. Dili nimo maabot ang the higher ground. Dili nimo maabot ang spiritual maturity kung wala ning duha nag-uban. Kaya dili man kamo ingon nga, puno na kong doktrina daghan na kay doktrina ang akong kalago. Puno na ang doktrina. Pero kung wala may gugma diha sa sulod sa imong kinabuhi, ingnon lang kas tao, sama na doktrinado man kuno pero wa may pulos ang doktrina. So kinahanglan mag-uban gyud sila. Magtinabangay gyud sila. So, when the motivation of reciprocal love fades, doctrine is neglected and replaced with legalism. So, yun na lang may tabo. Sa dihang wala na gugma, siguro no, kung ikaw wala di kay gugma sa Diyos, muhinay-hinay o ka palayo nimo ang doktrina, dili kay kaganahan sa doktrina. Dili kay ka ganahan nga unay Bible study on tao murag para sa imuha dili kayo importante sa imuha. So, unsay mitabo? Doctrine is neglected and replaced with legalism. Pulihan siya og legalism. Mo na nang muinga nga mas importante ni oy. Kini kuan gud ni. Dollars ni, kwarta ni. So diri ko sa pikas. So without the authority of Bible doctrine in your soul, reciprocal love is distorted and twisted into emotionalism. Kung wala po kay doktrina, pataka lang po kag simba sa Dios. Bisan pag magambak-ambak ka diha, emotional ra po kay ka. Wa may doktrina. Wa man nimo masabting ang pagsimba diay sa Dios is just in your mentality. Ang pagsimba sa Dios diay na lang sa imong soul. Bisag asa ka, nga sa sulod sa imong kalag, sadang nagkinabuhi ka nga matarong, nagkinabuhi ka nga in fellowship with God, nagkinabuhi ka in His will, nagsimba ka sa Diyos. Sadang naglikay ka sa sala, you are worshiping God. Wala ba mo na ibalo niya na? Sadang ming ka nga dili ko niya ng sala, oy. Pag yun mo nga dili ka niya ng sala, oy, that means you worship God. That means you honor God sa imong kinabuhi. Gihatagan nimo og respeto ang Dios sa imong kinabuhi. Pero nagpakasalata, mo nang mingon kita nga, wa gitay pagrespeto sa Dios. Wa gitay paghigugma sa Dios. So importante na ang masabtan nato. When the two columns mutually support each other, allied and steadfast, your spiritual life presses on toward the objective of spiritual maturity. So muna ni, sa dihang mag-ubang gani na sila, expected na gid na. Masabtan na nimo ang imong kaugalingon nga, on the way na gid ko nini ba, no? Dili lang gid mo masulti nga nanak ko diri. Pero makaana ka nga murag mo na gid siguro ni. Mo na siguro ni tudlo ni pastor da. Nya ang imong pagbati ang imong pagkuan sa sarili mo pag unsay tawagan na pag kung imong inventory imong kaugalingon murag makaingon ka nga murag
na nako sa right track, nako sa right direction, na nako sa insaktong objective sa akong kinabuhi. And then you continue the upward climb, padayon kag saka, sige kag tuon sa pulong sa Dios. And then your personal love for God increase. Increase hantod nga nagsaka siya. Your personal love for God the Father, your humility, atong nakita ang imong humility pod, naga-anam pod siya og kababa. Dili na ka hambugiro. Dili na ka mapahitason. Dili na ka nagapakita sa imong kaugalingon nga murag ang tao nga mutanaw sa imong mo believe sa imong. Dili na mo yung objective nimo. Mo decrease ang imong humility. And then may mo kang grace orientation. Now, nasabtan ba niyo ang grace orientation? Mao nang giingon si Peter 3:10, grow in grace. Tubo ka sa grasya. Nganong ginatag grow in grace? Dapat magiging grace-oriented ka. Sa imong paghatag, walay kadalo. Grace-oriented. Sa imong pagpangalagad sa Diyos, grace-oriented. Way kahadlok, way kabalaka. Sa imong pagkinabuhi, wa ka nang hilabo sa imong isig katao. Grace-oriented ka. Sa imong pagpangalagad sa Diyos, nagsalig ka sa gahom sa balang espiritu, dili sa imong kusog. Grace-oriented ka. Yes, sa imong kaluwasan, kasabot na muna na, grace-oriented ka. Hatag sa Diyos ang kaluwasan. So you grow in grace. You are grace-oriented. And then you are occupied with the Lord Jesus Christ. Muna nang, bisag-asa ka nga dapit, naka sa aeroplano, nagsakay, naghuna-una ka nga, God is with me, Christ is with me, nag-uban siya sa ako, so nakay assurance, nakay safety, nakay confidence, wala kay fear, wala kay doubt, wala sa inyo ang anuman. You are occupied with the Lord Jesus Christ. And you know His Word. If God is for us, who can be against us? So your two columns converge on the peak of Pleroma. So kining duha ka columns nimo na kay doctrine, na kay reciprocal love, mo ni siyang mutagbo, moabot kay gyud diri sa Pleroma. Nga diin mao ang design sa Dios kinabuhi sa mga magtotoo. Mag-enjoy ka sa imong Christian way of life. Di ka mag-enjoy sa imong Christian way of life kung dili ka magtubo. Para sa imong murag nagpakaron ingnon lang ka. Apil-apil lang ka sa pagpangalagad, pero there is no genuine experience sa sulod sa imong kinabuhi. So dapat maabot ka sa gitawag na to Pleroma, the fullness of Christ nga gihisgutan sa Ephesians 4:13 o bisa man sa Ephesians 3:19. Atong pagbasahon sa makadyot. Ephesians, una tong Ephesians 3:19. Ephesians 3:19 nga nagaingon, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Mapuno ka. Mapuno ka sa kahupnganan sa Diyos. Sa inang kag, mahupong ka sa gugma sa Diyos. Nagpasabot tuwa na kasta sana eh. Nagpasabot nga misaka na kaniyana. And then sa Ephesians 4:13, nagaingon siya din until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. So, once nga si Christ na gani ang nasa isip nimo kanunay, there is something different sa imong kinabuhi. Makaingon ka na yun nga iba na ginida. Muraga, sa una, wala yun. Kung ako sa kalibutan, wala, kalimot ni kong Christ. Kung ako dito, murag, katurig yung tanan dito, may akong hunaw na. But now, iba na.
Bisag asa ka nga dapit, maka-appreciate ka sa mayong dapit. To God be the glory, nini nga dapit. Sa imong gikaon, to God be the glory. Pasalamat, pagdaig, paghimaya sa imong buhi nga Diyos. Wherever you go, bisa makakita kag langgam nga galupad-lupad. Makaingon gyapon ka, God, salamat no? Nga naging sila ipako ba? Dahil kaysa nga kuwaknit, sulod sa mong balayo, diha day magtulugan. But, even sa langgam, you can appreciate God. Even sa mga makita nimo nga mga butang, you can still appreciate God. O, unsa ka wonderful ang Diyos sa dang gibuhat niya ang tanang mga butang. Og matud pa sa author, bisan man sa imong pit, bisan man sa imong mga alaga, no? Maapektuhan sa imong spiritual growth. Bitaw no? Kung nagatubo ka, di naman ka manipa siguro giring. Tama. So, padayon ta as a result of kadali sa tanaw sa oras, no? Dali sa oras. As a result of dog exercise of metabolizing Bible doctrine, along with the motivational of reciprocal love, the high ground is reached, spiritually maturity is obtained, you will fulfill the plan of God for your life. So, once nga moabot ka na din mo na nang ma-fulfill nimo ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Just remember, God has a plan for your life. Ang Diyos adunay plano sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. O ang iyang plano sa atong kinabuhi nga ma-fulfill ang atong plano. Pero kano sa ma-fulfill ang iyang plano sa atong kinabuhi? When we reach spiritual maturity. When we reach Veroma. When we reach super grace status. So you will fulfill the plan of God for your life. Become an invisible hero. Mahimo kang invisible hero. Now, kining invisible hero, bot sa bot nga. Nganong gitawag kini sa invisible hero? Sa kalibutan, wala ka mailhi. Wala ka mailhi sa kalibutan. But in God, nailhan ka. Nasabtan ka. So, hero ka nga dili makita. Hero ka nga dili makita sa kalibutan, pero sa Diyos, someday, ipadayag niya nga ikaw di ay, hero ka nga Kristohanon. Kristohanon ka nga nahigugma sa iya. Kristohanon ka nga nagapangalagad kaniya. Mahimo kang victorious in the angelic conflict and receive every convenience of your scroll blessings for time and eternity. So, munang makadawat ka sa gitawag natog blessings in time o bisa man sa blessings in eternity. So, unsa mitabo niya na? Mahimo kang magnetism of God's love. Magnetism of God's love, buti pasabot, ang imong kinabuhi, ang mga tao, ato makita, mo magnet sa imuha. Na sila makita sa imuha nga something nga iba ni ining tawhana. I just remember during those time when I solemnize sa kanang ceremony ni Grace. Nga na nag-testimony, nga mingon siya nga, si Grace yun, mo gining dakog impact silang kinabuhi dito sa Thailand. Bisag asa mo daw si Grace, bisan sa family. Kung yun ba, kanang nasa impact silang family, sa iyang mga friends, murag siya duulanan yun. Dali maghamtong ang tao kung makadikit kay Grace. So, mahimo, magnetism, that means nga, ang mga tao mo magnet nga nasa imo. Mo nang giingon ni Jesus Christ, sa dihang ang tao makailan ako, all men will draw unto me. No? So, sa dihang masabtan na nimo ang imong spiritual life na ginabuhi na ka nga tinuod nga Kristohanon, ang mga tao nga magtanaw sa imo, makasina sa difference. They can really see the difference. And they like the difference. Nagustuhan nila ang imuhang kinabuhi. Morning magnetism. And then mahimo kang personal impact. Personal impact is blessings by association with a mature believer to individuals and organization in his periphery. Mahimo kang personal impact. So sa to pa, personal impact, nagatubo ka sa pagkahamtong, so mo kini nga mahimo kang impact ngadto sa individuals,
ngadto sa organizations nga di asa man ka, nagtrabaho ba kanina ng kumpanya, mahimo kang impact nila. So everyone in the invisible hero's life is blessed by his magnetism. Like for example sa family. Mahimo kang magnet sa imong family, sa imong husband, sa imong wife, sa imong mother, imong father, children, relatives, organizations, business, schools, teams, law, firms, medical clinics, military organizations, police departments, engineering firms, mga banks, corporations, social life, friends, acquaintances, church life, mission board, preschool, Christian service organization, civic life, neighborhood, city, country, state, nation, and even to your pets. Mato ba na? And even to your pets. Yes, may kang personal impact. Bisagasa ka mo adto, no? Ang imong pag-adto, mura ka ng idiomatic expression nga nagaygon nga, bisagasa daw mo adto, nagiibilin nga iti. Kasabot mo na istorya. Ang imong kinabuhi, bisagasa ka mo adto, nadyo kay legacy nga may bilin nga sila. Wherever you go, ang imong kinabuhi naga-reflect, ang Christ life naga-reflect sa imuha. Busa wherever you go, na mga tao nga diin makita sa imong kinabuhi nga naga-reflect din si Christ. Naga-reflect si Christ. So mahimo kang historical impact. Dili lang personal impact, mahimo kang historical impact. Historical impact is blessings to a client nation received through the magnetism of the invisible hero. So mahimo kang impact sa gitawag na tog, gitawag na tog client nation. Ang nasod maproteksyonan sa dihang adunay daghan nga mga nagatubo nga mga hamtong nga mga magtotoo. Hinumdumi gyud ni siya. Ang Bible nagatudlog sa tuwa o grabe ang iyang protection kung asa tong mga magtotoo nga nagatubo sa paghamtong. Panahon ni Lot, wala pa gipasunog ang Sodoma ug Gomora, protektado sila. Panahon ni Noah, before pa nag-flood, gipabuhat sa Noah og arka. Before sa 7 years tribulation, yes, nasa rapture. Una ang usa ka nasod gitawag na to kastiguhon kung namay mga magtotoo din ang Dios mo nahibalo ug unsaon niya pagbuhat kana. Mo na nga dapat mag-grow kita. When we grow, dili lagi kita takihon sa laing mga nasod. Sa diyang magatubo ta nga tos paghamtong, sa diyang mag-grow ta spiritually. Walay usa ka nasod nga makapanghilabot nato. Kana lang kinahanglan nga mudaghan ta. The number of the invisible heroes who reach pleroma determines the history and destiny of a client nation. Mao lang ni, no? Ug sa kadaghan ang mga matured believers mabot sa pleroma, katong daghan kay mga magtotoo nga mitubo gid nga sa pagkahamtong. Mao kana siya ang magprotektar sa atong nasod. Magiging protektado ta. This is the principle of the pivot and accumulation of mature believers living within a national entity whose spiritual advance sustains the nations. So, prosperity, stability, and preservation of the client nation is sustained by a sufficient pivot believers. Makasustain day ang usa ka nasod sa dihang daghan og mga hamtong nga mga magtotoo. Ug salamat niya na. And then international impact. Ang sa tunguna, personal impact, historical impact, international impact. International impact originates from the magnetism of spiritually mature missionaries who are sent from a client nation to a non-client nation. So, pwede na ta nga magpadala og missionary nga to sa uban. Tungod kining tubo ta, sa atong pagtubo, natay mission work. Tanong tag mga simbahan sa sigasang dapit, mga cities, o mulabang bataglaig nasod. Kana kung ni-impact na kita, no? Ning-grow na kita. So missionaries travel all over the globe to carry the gospel to pockets of positive volition. They present the true gospel message of faith alone in Christ alone. Teach Bible doctrine to the converts, establish local churches, and provide training for spiritual gifts. So muning mitabo,
The missionaries' magnetism is a source of blessings to the two nations, the nations in which he serves and the nations from which he is sent. And then angelic impact, mahimutang, bisan man sa mga anghel, mahimutang impact. In the uphill phase of the angelic conflict, the magnetism of the invisible hero has far-reaching impact among the angels. Bisan man sa mga anghel, mahimutang impact. Especially sa atong kalaban, ma-surprise siya sa atong kinabuhi. Are bending down and stretching their necks and concentrating on what believers are doing. In other words, it seems to be describing some great heavenly collision where angels are bending down intently, watching events on earth. Angels constantly observe the human race, in particular, the mature believer in the churches. Just remember this, no? Ang mga anghel, kanunay sila nga nag-observe kanato. Especially sa mga hamtong ng mga magtotoo. 1 Corinthians 11:10, 1 Timothy 5:21, 1 Peter 1:12. They watch the believers' execution of the spiritual life. Nagatanaw sila sa atong pag-execute sa spiritual life. Gitanaw ta nila og giunsa nato pag kinabuhi nga matarong. Pag kinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Pag kinabuhi nga in fellowship with God, with Jesus Christ, with the Holy Spirit. Kanunay sila nga naga-observer kanato niya na. They watch the believer's execution of spiritual life. His double column advance, gitanaw niya ni, kung naa kining duha, kanunay ba nga nag-uban, murag magtiayon bitaw? Magtiayon nga inunungay gyud, nag-survive, nagmapadayonon, nagmadaugon. So, and his response to the unfathomable riches of God's love and grace. They see him put the full armor of God and stand firm against the schemes of the devil. So, invisible hero. We are invisible hero. And the last is the heritage impact. Morning last, pagkanindot nining heritage impact. Anong gitawag kini siya heritage impact? Heritage impact imparts blessings to the loved ones, close friends, and associates of the mature believer with magnetism even after his death. No? Bisan man ang usa ka hamtong nga magtotoo, mamatay na siya. Ang iyang life, ang iyang spiritual life, magpabilin nga buhi ngadto sa mga nagasunod sa iya. Magpabilin nga legacy ngadto sa iyang mga kanakan, ngadto sa iyang kapuhan. This impact is the perpetuation of blessings by association beyond the grave. Bisan man tuwa na siya sa grave, ang iyang soul tuwa na sa heaven, pero ang iyang impact magpabilin ngadto sa iyang mga anak, ngadto sa iyang mga apo sa iyang mga apo, hangtod sa kutob sa mga positibo nga mga gitawag generation niya. Magpabilin ang iyang impact. And I see that sa dihang nag-observer ko sa life ni Pastor Bob Chim, gana ko, grabe yun ang iyang kinabuhi. Ang impact ba? Pasagid nito sa anak. O ang international impact, ang historical impact, grabe ang impact. Ang motor nini nga box, grabe ang impact. The invisible hero then can face death with complete assurance that God will care for those he leaves behind. Sa morning may tabo. Kung magatubo ka nga to sa pagkahamtong, assured ka nga God will take care of your children, God will take care of your apo, grandchildren, God will take care of your infinities. Uga, kanong sa man sila mo abot kung dugay pa mabalik sa Jesus Christ. And then, ang blessings, ang heritage blessings, ihatag sa Diyos ngadto sa mga sunod nga mga gitawag natong kaliwatan. So the invisible hero then can face death with complete assurance that God will care for those he leaves behind. Morning sa Psalms 37:25. The greatest legacy of the mature believer is blessings to the next generation. Balik ko na ko ha. The greatest legacy of the mature believer is blessings to the next generation. Mo ni gitawag heritage impact.
ang next generation may mo gid siya nga blessings by association. So those who survive him are blessed, not necessarily because they are spiritual winners themselves, but because of God's high regard for the spiritual victory of the departed believer. So grabe ang kuwan sa Diyos, no? Grabe ang hustisya sa Diyos. Kung ikaw din nagatubo sa pagkahamtong, ang hustisya sa Diyos, ipasuyop niya ang iyang blessings ngadto sa next generation. But because of God's high regard for the spiritual victory of the departed believer, indeed, spiritual losers and even unbelievers can receive heritage impact as they can receive the blessings of personal impact during the invisible hero's lifetime. Next Sunday, atong tunan ang dasalot from the grave. No? O unsa ang usa ka hamtong nga magtutuo nga mobiya na sa kalibutan nga nagtubo nga sa pagkahamtong nga diin ang mga tao mosalot sa iya. Dili kay modaig sa iya, kundi nakita nila og unsa ang iyang nabuhat samtang nasya ni nga kalibutan. Okay, mag-aampo ta at ngayon ang tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Diyos, salamat gyud sa panahon nga gihatag nga ni kanamo. Tin kami nakasimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Salamat sa imong makanakan nga positibo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya akong ginauli nga kanimo ay libinas sa imong gihimo nga ni kanamo sa tuig 2023 nga nagamatinumanon gid ikaw sa tagsitagsa namo ka magkinabuhi. Kining tanan na akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.